tanggapin, ako'y mahalin, pag-ibig mo rin, mapasa akin. Taga Leyte ka pala? Alam mo yung tito ko may tinulungan na taga doon din sa probinsya niyo. Si Joey and his mom. Kailangan lang po namin ng oras para humanap ng matitirahan. Tsaka gusto po namin magpaalam ng maayos kay Sir Armani. Saan ba gawa balat mo? Napakakapal ng mukha mo. Pwede mo silang makita. Kasi kakonvince ko si Mommy na sa amin ka na lang mag-work. Ano mo ba tingin niyo sa akin, bilanggo? Simula ngayon, kung sa tingin mo masama akong tao, yun ang gagampanan ko ngayon! Hindi lang kita iniisip eh. Matagal ko nang tinira yung papa mo eh. Tama na, Aris. Ang importante, kailangan ko makalis dito. Hey, Fred! Alam ng Diyos na ang mo lang ay mapabuti kaming mga anak mo. Basta tiwala lang po tayo sa Kanya. Makikita at makikita natin si Ate April. Sobra-sobra iniitulong sa atin ni Aris. Hindi niya lang tayo binigyan ng lugar. Iniligtas niya pa tayo. Hanapin niyo si Aris Manalo. Malaki atraso sa akin yan. No, hindi na. Hello! We and you is neighbors in this condominium, but we really is from Italy. Yes. And in Italy, in the Italian condominium, we'll be there very, very soon. And in the elevator, up and away. Up. Mommy, yung hangin, it's so hot and dirty. Shower, and then lotion. And scrub. Yes. Scrub, yes. shower, lotion. Correct. Let's go. Let's go. Jasmine! Aling Dahlia! Ako po to, si James. Kababayan niyo po ako sa Leyte. Kumusta na po kayo? Janitor na po ako sa condo dyan ngayon, no? Oh, diyan ka lang, ah. Pwede ba? Hindi ka namin kilala kung sino ka man. Don't know you. Yeah. Ito namang si Jasmine, no? Nadampian ka lang ng hangin ng Maynila, nakalimot ka na. Nagkasama tayo sa Leyte. Sa evacuation center, nung nasalanta tayo ng bagyo. Nga po pala, si Joey, kamusta na po? Joey? Mami, wala akong kilalang Joey. Ano pa naman yan? Di ba sabi mo janitor ka? Janitor ka, di ba? Opo. Alam mo, wala kang mararating. Hanggang janitor ka na lang. Kaya nga siguro hindi ka namin kilala eh. Kaya kung pwede lang, huwag mo kaming gambalain. Pwede? Alam niyo, masaya lang naman ako na nakakita ko ng kababayan ko dito sa Manila. Sa hirap ng dinanas natin sa Leyte. Nakakatuwang isipin na pare-pareho tayong bumangon sa hirap. Pero ayos po yan. Mukhang napabilis ang swerte niyo. Pero sana marunong pa rin kayo lumingon sa pinanggalingan niyo. Sige ho, mauna na po ako. Alis. Drama? Tandang-tanda ako nung ipinanganak ko to, si Joey. Sa gitna ng mga bulaklak. Yun naman pala kasi magiging prinsesa ang anak ko. Mama, dalawang prinsesa. Oo, syempre. At katulad ng mga bulaklak na yon, kayong dalawa ang nagbigay ng ganda at kulay ng buhay ko. Parang rainbow. Pag wala nga kayo ni Mama, tumitingin lang ako sa ulap. Tapos iniisip ko, may rainbow doon. Tapos sa dulo ng rainbow, naghihintay kayo ni Mama. Tapos tutuloy ako doon sa rainbow para mapuntahan kayo. Tapos happy na ulit ako. Lumipas ang maraming taon. Parang naririnig ko pa rin yung sinasabi ko nung bata ako na ikaw, Mama, Joey, ang lakas ko. At tuwing nadadapa ako, kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong babangon.
Akala ko ba walang iyakan? Di ba dapat happy lang? Ate? Ay, teka, Mama. Huwag ka na umiyak. Sigurado matutuwa ka lalo dito sa gagawin namin. Alam na. Alam mo na. Okay. Okay. Ano ba yan? Fresh? Fresh na. Kerry! Ikaw, ako, tayong dalawa, laging magkasama, nagmamahalan, hanggang sa pagtanda, tayo'y maganda! Sama ako. Paano? Marunong ako. Marunong si Mama. Sige nga. Fresh. Fresh ka na din. Okay. Kayo? Ko? Tayong tatlo? Laging magkasama? Nagmamahalan. Hanggang sa pagtanda. Tayo'y maganda! Salamat, Aris, ha? Tatanawin kong utang na loob ang pagtulong mo sa anak ko. Okay lang po yun. Sa totoo lang, malakas naman po talaga sa akin tong si April eh. Hindi na po kailangan. Ikaw talaga, naku, pang bulahin kami dito. Tikin ka nang nabaril ni Papa. Ano nga? Nabaril ka nga pala talaga. Aris, alam mo kami na humihingi ng pasensya sa'yo sa ginawa ni Papa. Sorry, ah. Ano ko ba? Okay lang to. Dapis lang naman eh. Saka malayo to sa bituka. Ay, tayo nga pala, April. Buti nakuha ko yung gamit mo. Yan damit mo. Tsaka, Salamat. ito yung cellphone mo. Chinarge ko na to para madali kang makontak kasi alam mo naman. Sige, kailangan ko na pumuuna. Nadalo na lang ako ulit sa inyo, ha? Sige. Oh, hatid na kita. Mahatid ko lang siya. Sige po, mauna Ingat ka, na po Aris, ako. ha? Salamat ulit. Sige po. Ingat ka! Ano yun? Ba't may ganon? Ay! Sino to? Sagutin mo, ate. Baka importante yan. Hello? April, Papa? magpakita ka na sa akin. Hindi mo kami pwedeng puntahan dito. Huwag mo na silang idamay. Ibig mong sabihin, nagkita-kita na kayo? Huwag mo na silang idamay sa galit mo, Papa. Wala silang ginagawa sa iyong masama. April, bumalik ka na sa akin. Kung hindi, madadamay ang nanay mo at yung kapatid mong bakla. Hindi mo na kami madadala dyan sa mga pananakot mo. Ngayon pang magkakasama na kami mag-ina. Kung noon nakuha mo si April, ngayon hindi na ako papayag. Ipaglalaban ko ang mga anak ko. Daisy! Alam mo kung anong kakayanan ko? Anong laban mo sa akin? Sinong maniniwala sa'yo? Totandaan mo, kahit saang impyerno kayo magtago, mahahanap ko kayo. Daisy? Daisy! Pakahayop talaga niyang ama niyo. Hindi na lang tayo hayaang maging masaya. Magdodoble ingat na lang tayo para hindi niya tayo mahanap. Tsaka ma, diba, sabi mo naman na ang mahalaga kasama natin sa Ate April ngayon. Diba? Yun ang importante. Alam mo, akala ko pa naman makakasama ko sila Joey dito. Yeah, I thought so too. Actually, nakakamiss nga si Joey eh. Sandali lang kaming nagkasama pero ang gaan ng loob ko sa kanya. Madalas ka nagkukwentuhan kami eh. He was so happy na finally nakita niya ni Ate April niya.
Alam mo, simula mga bata pa lang kami, yun na talaga yung pangarap ni Joey. Yung makasama niya yung kapatid niya. Kaya masaya ako ngayon na magkasama na pala sila. Sabi nga nila, fairy tales to come true. And it happened to Joey. Nag-end up sila nila Tita Daisy and Ate April happily ever after. Teka naman. Pahinga tayo doon. Anong intindihin din si Papa, ha? Saka, Mama, huwag ka na rin mag-alala, ha? Huwag ka na masyadong mag-isip. Nakakasama yun sa kalusugan mo. Tingnan mo, dala-dalawa yung nurse mo, oh. Kaya huwag ka na mag-alala, huwag ka na makulit, ma, ha? Isipin yun. Dati, isa lang ang nag-aalalay sa akin. Isa lang nag-aalaga, nag-aaruga. Isa lang ang kasama ko pag tumatawa, umiiyak. Ngayon, dalawa na. Nadagdagan ng saya ko, mga anak. Pag-asa. Ang rason ko para mabuhay. Mahal na mahal ko kayo. Kahit mag-isa ako, sisikapin kong ibigay sa inyong dalawa ang pagmamahal na kayang ibigay ng dalawang magulang. Isang ama at ina. O ito, April, para sa inyo yan, ha? Katas yan ng hold-upper. Dapper. Dapper? Ano naman kalokohan ang ginawa mo, Aris? Teka lang, papaliwanag ako kasi nga, kaninang umaga, may nadaanan akong bakery. Eh, nakita ko hino-hold up. O, syempre, to the rescue tayo doon. Eh, nabaitan sa akin yung may-ari, tapos medyo nakita na rin. Kaya ito, binigyan ako ng cake. Tingnan mo, ate, masyado nagiging judgmental. Aris, napakamatulungin mo naman. Masaya ako at ikaw ang napili ng anak kong mahalin. Alam mo, Ma, alam mo, kahit na masama ang tingin sa kanya ni Papa, mabait tong si Aris, mabait tong boyfriend ko na to. Minsan nga lang, may konting kalokohan. Basta ganito, Aris. Doon lang tayo lagi sa tama at matuwid. Kinig ka. Huwag sugod ng sugod. Opo, mga ma'am. Actually, mahal na mahal ko naman po talaga tong anak ninyo eh. Sa totoo lang po, pinaramdam po kasi sa akin ni April na may halaga ako. Wow! This is for you, Han. Ang sweet-sweet mo naman! Ano bang okasyon? Wala. I just wanna remind you of your worth and your dream. Kaso, baka mahal to eh. I'm shy. No. I'm sure napaka-value na yan. Alam ko kasi nainip ka na makalis tayo. And I know it's still a few weeks from now pa, pero I just thought about it. Thank you. Buksan ko na. Yes, please. Ay, buksan mo na. Sige, bilisan mo. Yun. Ganun. Ay, wala dito. Nay, ganun. Ayan. Ay, Nay. Diary. Yes. I just thought na baka gusto mo ulit magsulat. Napapansin ko kasi na you haven't written in so long time. Bakit? Ayaw mo bang magsulat?
Dear Ate April, paano ko ba makakalimutan si Gabriel? Siya ang nagdala ng saya sa buhay kong malungkot nung mga panahong nawawalan na ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Binigyan niya ako ng pagpapahalaga. Joey, iniwan ko muna si Mama sa labas. Kausap niya si Aris. Joey! Ate. Oh, teka. Nakakastorbo ba ako sa'yo? Sa pagsusulat mo? Hindi, ate. Binalikan ko lang yung mga entries ko sa diary ko. Naalala ko lang kasi. Alam mo, na-inspire ako dun sa sinabi ni Aris na ikaw ang nagpahalaga sa kanya. Dahil doon, naramdaman ko na sobrang mahal ka ng tao. Teka, na-inlove ka na ba? Diba, ang sabi mo sa akin, ng mga bata tayo, lahat ng sikreto mo, dapat alam ko. Lahat sasabihin mo sa akin. Oo naman, ate. Dun sa diary ko, sa'yo ko nga lahat sinasabi ng mga nararamdaman ko. Sa'yo ko nabubuhos, eh. Actually, sa'yo ko unang sinabi yung tungkol kay Gabriel. Sino si Gabriel? Kay tagal nang inaasam na ako ay iyong maintindihan. Katotohanan pinagtakpan, pagkain namin sana iyong matutunan na ako'y tanggapin, ako'y mahalin, pag-ibig mo rin mapasa akin, iyong ibigay, iyong paghintay, iyong Jay Flores, natunay. we will marry. Ikaw ang sinisigaw ng aking pusong naliligaw. Mahal mo ba? Gusto kong itanggi. Ayoko mang sabihin, ate, pero sinong dinadaya ako? Kahit na ang dami-dami namin pinagdaanan ni Gabriel, na sobra ko siyang mahal. Na ako'y tanggapin, ako'y mahalin, pag-ibig mo rin. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit ng mga nangyayari. Lagi ko ang tinatanong sa sarili ko, ate. Bakit pa ako nagmamahal? Bakit pa ako nai-in-love? Kung nasasaktan lang naman din ako. Joey, isipin mo yung rainbow, ang puso mo. Ano ba ang magbibigay kulay dito? Hindi ba pagmamahal? Hana, huwag mong isipin yung pagkabigo mo. Ha? Ang isipin mo yung pagmamahal na naiparamdam sa'yo ni Gabriel. Gawin mo itong inspirasyon. Lalo na sa pagsusulat mo. Di ba pangarap mo maging writer? Matutupad yun. Kasi yun ang nasa puso mo. At nagmamahal ka.
dito. Iyakan blues. I really thought that you would be happy to ride again. Yes, I love to ride again. Always naman eh. Kaya lang kasi, simula kasi nung merong nangyari dun sa Leyte, nawala na ako ng gana eh. Meron kasi akong sinusulat na libro nun. Kaso tinangay lang ng baha. Really? I'm so sorry to hear that, hon. Actually, I just had an idea. I'm gonna bring you to somewhere very special, hon. Somewhere that for sure may inspire ka doon. Are you game? Yes. Yes? Yes. Oh, I'm so sorry, hon. Thank you. I can see why you are all raving about this story. Even Kuya Armani is so impressed by it. Sino ba talaga si Destiny Rose? I think she's a gifted writer. Ha! Until now, nobody knows. Yung pag-handle niya sa prose is different. And punong-puno siya ng puso kung magsulat. Yes. So do you think kakagatin to ng ating readers? Certainly, yes. Most definitely. Then I'll have it published in a week or two. Hindi mo na ba aantayin si Sir Armani? Bakit pa? I'm sure he'll agree with me when I say that this brilliant novel should reach the reading public as soon as possible. Hello? Hello, sir. Sir, nasundan na namin yung taong pinapahanap mo. Nakakahiya naman kay Aris kung lagi tayo aasa sa kanya. Kaya nga po, nagbabalak po akong mag-apply ulit ng trabaho, ma. Ate, wag na. Ako na lang. Kasi mamaya masusundan ka pa ni Papa. Ako na lang maghahanap ng trabaho. Ang hirap naman kasi maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Ang daming requirements. Oo nga ako, natanggap ako ni Sir Armani sa publishing house eh. Eh, hindi ba nabasa ni Sir Armani yung nobela mo? Eh di kung maipapublish na yon, hindi lang magkakaroon ka ng trabaho, kundi matutupad na yung pangarap mong maging writer. Ito na yung big break mo, Joey. Sige, tol, sunod ako. Dadalaw muna ako kay April. Siyempre, kailangan good shot ako sa Ermat sa tutol nun eh. Sige na, ha? Sige, bye-bye. Nasaan ang anak ko? Nasaan si April? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Huwag mo akong gaguhin, Aris. Nasaan ang anak ko? Bakit ko sasabihin sa'yo? Sasaktan mo lang uli siya eh. Kukulong mo na naman siya. Kaya kahit patayin mo ko, hinding-hindi ko sasabihin sa'yo. Aris, manalo. Alam kong may baldado kang ina at may mga kapatid kang umaasa sa'yo. Aris, gusto mo ba sila ang tanungin ko? Huwag silang damay dito. Binaril na kita minsan. Gusto mo ba dito sa ulo naman? Nasaan si April? Ako na. Hindi naman po pwedeng kayong ni Joey na lang lagi nagsisilbi sa akin. Mama, ang sabi ni Joey, hindi kayo dapat lagi napapagod. Huwag ka masyadong nagpapagod. Ako na to. Huwag niyo akong bini-baby. Aba.
Nasaan kaya si Joey? Joey, pasensya ka na. Ang utos ni Miss Betida. Huwag ka papasukin dito. Ganun po ba? Si Sir Armani po ba nakabalik na po galing Amerika? Wala pa. Hindi pa dumarating. Manong Guard, may gusto lang po kasi akong i-check sa loob na isang isang nobela. Kung hindi po ako pwedeng pumasok sa loob, meron po akong kakausapin doon si Cathy. Sa kanya na lang po ako magtatanong. Sige na po, Manong Guard, baka pwede naman po makiusap. Okay, sige. Maghintay ka dito, ha? Salamat po. Kuya, para. Okay. We're here. Nandito tayo sa publishing house ni Tito Armani. Oh, kuya. Let's go. Bakit tayo nandito? You find your inspiration here, Jasmine. Let's go. Sabihin mo sa kanya, pumunta siya dito agad, ha? Ngayon din, bilisan mo, ha? Well, hello there! Hello! What a pleasant surprise! How are you? Come in! Come! Joey? Joey? Po? Nasa meeting pa si Cathy. Sige po, salamat na lang po, ha. Sige po, mauna na po ako. Pasensya na, ha? Ma, nasaktan ka ba? Masyado kayo nag-aalala. Oh, ayun na si Joey. Andali lang, bubuksan ko yung pinto. Nak! Gusto ba ang lakad mo, ha? Jasmine, what do you do? I do... She's very talented. Actually, she's also a very good writer. Pero may promising writer na kami, si Destiny Rose. I suggest we do a coronary artery surgery. At kailangang magawa ang procedure sa lalong madaling panahon. Kapag pinatagal pa natin to, maaari niyang ikamatay. Hey, tito mo, kamusta na? Nakabalik na ba si Sir Armani galing Amerika? Sana nga bumalik siya agad. Marami kasi ako itatanong about Destiny Rose. Miss Petita, may kailangan ko yung malaman tungkol kay Destiny Rose. Dahil ako po si Destiny Rose. Who will believe a delusionary, pathetic poser like you? Alam kong kailangan operahan ng mami mo. Matutulungan kita dyan. Anong kapalit? Kukunin mo sa amin sa Ate April? Siyempre, Joey. Kaso lang may isa pa eh. Kukunin ko na rin ng mami mo.